Bata pa ako, matunog na yung pangalang Pastor Noel Legaspi. At nung unang destino nila sa Taytay, bagamat hindi pa ako matatawag na mananampalataya noon, madalas ko na silang makita ni Mrs. dahil naiimbitahan sila pag reunion ng Reyes family. At minsan sa bahay, pag nag-host yung nanay ko, si Naini, ng Bible study. Pero hindi ko siya nakakausap, maging si Mrs. until nung madestino uli sila sa Taytay after the split ng United Methodist. At noon ko nalaman na napakabait ni Pastor Noel. He's a very nice fellow. Si Pastor Noel ay isang mabuting shepherd, matalino, magaling magsermon, at mahusay makisama sa lahat. Kung ano man po yung kakulangan niya sa kanyang height, bawing-bawi naman po sa kapal ng buhok niya. Nagpapasalamat lang ako dahil sa mahabang paglilingkod niya dito sa ating church, parang nagabayan ng aking pananampalataya. Si pastor po ay masipag at nakita ko sa kanya ang compassion niya sa pagtuturo ng salita. Masarap siyang kausap. You can talk with him about anything under the sun. At madali siyang lapitan. Is very welcoming, very accommodating. Kung ano man yung paniniwala mo o prinsipyo mo sa buhay, hindi kanya huhusgahan. Teka, sino ba pinag-uusapan natin? Si Pastor Noel ba? Sorry. Sige, ulitin natin. Kung si Pastor Noel Legaspi po, siya po ay makinang na tao. Lalong-lalo na po pag tinatapatan siya ng ilaw. Tapos yung asawa niya, mahinhin, matahimik, hindi po makulit. Itong masayang kasama yan, minsan sa kanya ako sumasabay pag kagaling namin ng Bible study, kina Ate Linda. Nagpapasalamat ako dahil meron ako nasasabayan. Minsan dinadaanan ako papunta doon. Laging dadaanan ako. Minsan nga, hindi na ako Sabi ko, wag na, maglalakad na lang ako. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa kabila ng aming dinadaanan namin na napaka-pangit na karsada. Maalikabok pagkatag-araw, maputik pagkatag-ulan. Ito po ay nagagampanan ni Pastor. Nagpupunta po siya doon ng regular. At kami ay nagpapasalamat dahil sa malinaw niyang naipapahayag ang salita ng Panginoon. At pagdating naman sa usaping pananampalataya, he just allows you to express your beliefs. Pero itinuturo din niya kung ano yung nilalaman ng Biblia at doon ko siya hinahangaan. Pero kidding aside, I will always remember and appreciate itong mag-asawang Legaspi dahil sila ang kasama ng Taytay United Methodist Church sa panahon na parang naligaw kami. Hindi namin alam kung sino ang maglilid sa amin, and they took on the challenge, yung challenge na hinarap namin. Kasama namin sila sa pagharap ng lahat ng challenges na to. Meron ba kaming simbahan na pupuntahan? Meron ba silang susweldohin? Meron bang mga miyembro na matitira sa amin? Siya yung kasama namin at hanggang sa huling araw ng kanyang serbisyo at ministeryo, ibinuhos niya sa Taytay United Methodist Church ang kanyang panahon at ang kanyang talino at ang kanyang lakas. Ang pagkakailala ko po kay Pastor Noel,
Mabait at malumanay magsalita. Parang hindi nagagalit. Lagi niya po akong binabati at kinakamusta. Ang isang bagay na sobra kong napansin kay Pastor, lagi siyang nakangiti. Na minsan iniisip ko, ano kaya yung bagay na pwedeng ikagalit ni Pastor? Paano kaya magalit si Pastor? Mula nung nagsimula tayo dun sa prayer garden, halos 3 taon, nakita kong madaling pakasamahan si Pastor. Pastor Noel po is Noel. N, nurturing shepherd. O, obedient servant. E, encouraging discipler. And the L, loving brother in Christ. Sobrang masayahin siya na minsan napapansin ko pagka kumakanta siya sa choir, parang feeling ko mataas yung tono ng kanta pero nakangiti pa rin si Pastor. Natatawa lang ako pag sabi ko, grabe mahirap yun ha. Nagpapasalamat din ako sa pagmamahal niya sa aming pamilya, yung pagdalaw niya sa kay Naini, pagdadala ng communion, at saka yung pakikiisa nila ni Mrs. sa mga pagdiriwang or yung mga occasion sa aming pamilya. And I would also say na naa-appreciate ko yung concern niya sa lahat ng miyembro. Wala siyang sinisino, maski yung aming janitor na si Alvin, lagi nilang kinukumusta at lagi nilang sinusuportahan. They have also become a part of our family dahil buwan-buwan binibisita nila si Naini at appreciate namin siya dahil minahal niya hindi lang si Naini kundi buong pamilya namin, pati mga aso namin. Bahagi ako ng mga nakikita ko sa kanya. I mean, bahagi siya ng paglagong espiritual ko sa mga nakikita ko sa kanya. Yung mga bagay na pwede kong kunin sa pagiging pastor niya, kasi especially, eventually, susunod ako sa yapak niya. Lumabas ako sa ospital, nandun din siya na dumalaw sa akin na ako'y na angioplasty at naoperahan sa gallbladder stones. Naroon po ang kanyang pangangalaga ng salita ng Panginoon at pagbibigay kalakasan sa amin. Tsaka matagal na namin kakilala si Pastor dahil sila dalawa ni Ate Winnie. Lagi silang pinapakain ng nanay ng tanghalian nung araw. Ano man ang mga susunod niyang gagawin, saan man siya makarating, lalo na yung nawala siya sa pagiging active sa ministry, pero alam ko nandyan siya. Hindi siya matatapos sa paglilingkod, sa pagsunod sa Diyos, patuloy na pananalangin, at alam ko magiging bahagi pa rin yung presensya niya. Malaking bahagi pa rin sa ating church para palakasin tayo spiritually. Matangkad rin po si Pastor Noel, kaya malapit siya sa langit at sa Panginoong Diyos. And kidding aside, natulungan po niya tayo na mas mapalapit sa Panginoong Diyos. Nung mabalitaan kong mag-resign na siya, sabi ko, Pastor, ano ba tamang retirement? 65, kaya hinirita ko pa, 2 taon na lang, Pastor. Pagbigyan mo na kami. Wala, talagang hindi nating mapilit. By God's grace and help and the holistic support po of his wife, Professor Winnie, Pastor Noel pointed us toward God and motivated us to take care of God's people. At sana kahit retired ka na, Pastor, ay magkita-kita pa rin tayo, makapag-Shangri-La, makapamasyal.
And si Mrs. naman, actually ako ang nagbinyag dyan ng Mrs. eh. Kaya yung pastoral house sa tapat ay tinawag kong bahay ni Mrs. Wala akong masasabi kay Mrs. kundi yung madalas niya sabihin sa Facebook, Mrs., meron akong PM sa'yo, please check. Yun lang po. Salamat! At lagi nyo akong ipinagpe-pray sa aking kalusugan. Hindi nyo nakakalimutan sa linya ng maraming ipinagpe-pray nyo, nababanggit nyo lagi ang pangalan namin ni Naini. And I know yung concern na yon at yung love sa aming pamilya ay hindi natatapos at magtutuloy-tuloy lang hanggang buhay tayo. And you are always welcome in our household. Happy retirement po! Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mamimiss ko yung ilang mga bagay tulad nung makasama mo siya, makakwentuhan na hindi mo alam kung saan matatapos ang kwentuhan. Kasi marami siyang gustong ikwento. Mamimiss ko siya, lalo mabiro din yun eh. Lagi sinasabi niya, kamukha to siya ni Rico yan. Rico yan. Kaya, Rico yan. Sana maging maganda ang kanyang sa panahon ng kanyang pagbabakasyon at hindi niya tayo malimutan. Na sana paminsan-minsan kasama natin siya sa pananambahan. Good and faithful servant din po si Pastor Noel. So in accordance with God's word in Matthew chapter 25 verse 23, let me say po, well done, good and faithful servant. Marami madlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Hangin kumiti, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Sa sanggapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Kapanin mo hanggang kinig ang buhay na lahat para lamang sa iyong kaluluhan. Hindi man kita kayang igitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamahirap. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko.
ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit man nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit man nasusugatan, sa kapalit mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, tuloy na maglilingkod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit man nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari